Bawasan lang naman. Bloated yung kabiyahe dahil puno ng tubig talaga. So, hindi mo pa rin alam, kahit sa farmers natin binili, hindi pa rin natin alam na kinondisyon na nila ang hayop bago ibenta sa atin. Hindi porket farmers, kagandang buhay, mga kabiyahe, ay hindi po marunong magpainom ng tubig. So, marunong din yan sila magpainom. Kaya pakiusap lang po talaga, wag naman pong sobrahan. Yan. Kasi yan, pinakita sa akin ni JR, talaga malaki ang tama po sa baga, maitim na maitim. Hello, good afternoon mga kagandang buhay. Yung loading po natin kagabi na karabaw ay nakarating na po dito sa amin sa Nabas, Aklan. At nag-convoy nga po kami ni kabiyahe. At ito na nga po, mas nauna po kami. Kanina pa po kami umaga dumating at sila po ay alas 4 ng hapon. At medyo makulimlim po ang panahon mga kagandang buhay. Wala pong init po ang biyahe ng ating mga kalabaw. Pero may hatid po silang masamang balita. Oh, no! At medyo nalungkot po ang aming team dahil meron pong isang kalabaw na nakasakay doon sa taas. Sa daan po ay medyo lagi po siyang humihiga at medyo kulang po siya sa energy sa biyahe. Ang kalabaw po na yun ay nabili ni Kabiyahing Roger sa isang farmers. 4 po na kalabaw, 200,000 po ang bili ni Kabiyahe. So namatay po ang isa. So, ibig po sabihin, 50,000 po ang kapital ng mahinang kalabaw. At minabuti po ng team na ibaba yung kalabaw at pahingahin. Pero hindi na po kinaya ng kalabaw at nakapag-decide si Kabiyahing Roger na katayin na lang para hindi pa madisgrasya sa mahabang biyahe po ulit papunta ng Marilao, Bulacan. Ito po ang risk ng mga biyahero. Mga kagandang buhay, nakakalungkot man, pero kailangan nating maging malakas at kailangan nating maging positibo para po hindi naman po malungkot ang buong team. Tingnan po natin ang pagkatay ng ating mga cowboys at ang ating mga tauhan. At nangyari na nga po mga kagandang buhay na ang ikinatatakot ng bawat biyahero na mamatayan ng isang kalabaw o isang hayop ay nangyari na nga po sa amin. Kanina po, mga anong oras kayo dumating? Kanina? Mga 4 PM po dumating ang team natin sa Green na dinadrive ni Lord John. Yung kagabi pong niloading natin, pagdating dito, medyo mahina na unad ang kalabaw. So, hindi na po natin hinintay na mamatay pa ang kalabaw, kundi kinatay na po kaagad para po mapakinabangan. Kasi po, pag namatay at saka pa natin katayin, double dead na po ang tawag doon. So hindi na po pwede yun. Living na talaga ang mangyayari sa ating kalabaw. So nangyari po ang kinakatakot ng bawat behiro. Ang madisgrasya po ang isa o ang sobra pa sa ating ibnabiyahing mga hayop. Nakakalungkot po dahil ito pong kalabaw na ito na namatay ay 4 po silang binili ni Kabiyahe sa halagang 200,000. So, ito po yung pinagmamalaki ni Kabiyahe na nakabili siya ng 4 na baka sa farmers. Na maganda daw ang pagkakabili niya dahil direkta po sa farmers. At ito nga po ang nangyari. Imbis na makabawi po ay sigurado na po ang lugi natin ito dahil hindi pa po tayo nakapag-umpisa ng katay ng kalabaw dito. So, wala pa po tayong mapagbintahan ng karni. Ipi-freezer lang po natin ito dahil meron naman pong 2 freezer na available. At ima-market po natin ito mga kagandang buhay. Bebenta po natin. Who knows, baka makabawi po tayo sa puhunan o kahit mga lahati man lang po sa puhunan. So, ayan po talaga mga kagandang buhay ang nakakalungkot. Kung mamatayan po tayo ng isa nating kalabaw sa biyahe. So, di po natin ito masasabi kung makakabawi po ng puhunan. Kasi wala naman po tayong suki. So, pasalamat lang po talaga tayo. Isa pa rin pong blessing na nakaabot po siya dito, ang kalabaw sa bahay. At hindi na namin hinintay talaga na mamatay. So, binaba na kaagad nila at
kinatay. Kasi pinapaliguan pa ni kabiyahe, no? Sobrang hingal niya, hindi niya nakayanan ang mahabang biyahe. So, siguro, mahina talaga ang katawan ng kalabaw na to. Hindi niya na kaya ang mahabang biyahe, mga kagadang buhay. So, kung nakasakay siya ng barko, papunta po ng Mindoro, medyo mahirap na po talaga. So, maganda po talaga, pasalamat kami at dito pa lang ay nakitaan na siya na medyo mahina na at binaba na lang nga po siya. Ayan, so kailangan natin magbenta ng karni. Kasi kung ibebenta natin ito, mga kagandang buhay, babaratin lang. So, subukan natin ito. Kaya ito nga po ang sabi ko, kailangan may preparation ka po talaga sa mga ganitong pangyayari. Meron kang pang-abono pagdating nito. Kaya kailangan talaga 7,000 po sana ang patong natin sa bawat ulo ng kalabaw para po pag ganito po na mamatayan tayo, may madisgrasya po sa daan, meron po tayong naka-reserve na pang-abono. So kasama na po ito sa computation sana, kung makaabot ng 7,000 pamasahe. Kasi meron na po tayong isang ka-team na nagpadala po ng 5 kalabaw, butit hindi sa kanya yung namatay. So, malaking tulong po, pagka marami pong magkarga sa atin, tapos bayad po sila ng pamasahe na 7,000. So, sa kanila na po ang niyan, ang risk ko sa biyahe din. Kaya, ayan po. So, malungkot din po si Lord Jan, no? Lord Jan, inalagaan nyo naman mabuti. Oh, inalagaan naman daw nila mabuti. Oh, saan si JR? JR? Oh, baka hindi mo inalagaan mabuti ang kalabaw natin. Inalagaan daw talaga nila. Pati si Unad, oh. Unad! Saan mo nakita yan na mahina na ang kalabaw na yan? Doon pa sa Negros, nakita mo na mahina siya? Mahina siya dito. O bakit nyo pang kinarga? Di nyo sinabi kay kabiyahe? Mahina kasi. Hindi mo kakain trabaho. Sinabi nyo na hindi kumakain? Mahina ra kaagad pala ito. Sana kung may makita kayo Unad next time na mahina, huwag nyo nang ikarga. Ha? Para din sana kayong mga doktor na pag nakita ninyong medyo mahina ang ating hayop, hindi na ninyo piliting ikarga pa. Ayan po, ang sitwasyon ng pagiging behiro, dapat po matibay po talaga ang loob. Pag behiro po tayo. So, handa po tayo sa anumang risk. Kasi hindi basta-basta itong hanap buhay, mga kaganang buhay. Hindi talaga basta-basta. So, blessings pa rin po. Na hindi siya na-disgrasya doon sa pagsakay na nila sa barko or nakasakay na sila papunta ng Mindoro. Dito pa lang po ay kaya pa nating gawa ng paraan dahil meron naman po tayong freezer. Dalawa po na malalaking freezer. So, ayan, timing naman po at sumama kami sa truck. Nag-umboy kami sa truck ni Kabiyahe. Ano, Kabiyahe? Patay yung isang mong hayop. Ano? Ay, normal lang yung mamatay dahil buhay. Kaya maya mamatay. Ganon talaga yan. Ganon yung mga rest ng mga biyahero. Hindi may iwasan. Mayroon tang disgrasya ganyan. Hindi kasi sinasadya yan. So, ano ang ideya mo doon? Lagay sa freezer na natin? Ilagay dyan kung saan yan. Magkungkatay nila yan. Anong oras ba sakay nila ngayon? Mas 8 pa, sikasuhin na yan nila sa kanila yung mga akrabaw nila kung pumunta nila sa luper. Binabalatan pa lang nila eh. Okay, yung balad niyan, palagayan. So magkano ang puhunan niyan? 50,000? Ayan. Apat kasi yan for 200,000 yung bilhin ni Kabiyahe. Plus expenses. So, kainin natin buong kalabaw. Sana may bumili. Subukan ko pong i-market kaagad ang ating karne, mga kagandang buhay. So, meron po ako ditong kapitbahay kung saan meron po silang catering services. Baka po pwede na tayong matulungan sa ating karne. Ayan. Subukan po natin. Hello! Good afternoon! Dito si mama mo? Dito? Pwede makausap? Oo. Thank you! So, ito po mga kagandang buhay. Ang kapitbahay ko, pinuntahan ko, may catering. Sana makabili silang karne. Ayan si Madam, oh. Madam, bilan mo naman kami ng karne. Babaan ko pa sa 300. Ano lang, Madam?
280 lang, 280 lang kilo ng ano, ng laman. Oo. Mas masarap pa yan sa baka, madam. Mas masarap pa yan sa baka, kalabaw, kasi gusto talaga ng taga Maynila ang kalabaw. Dahil mas masarap pa daw talaga sa baka. Oo. Ano, yung asawa mo nagtitinda ng karne? Hindi. Oo. Ordinaryong tao lang kami. So may catering si madam, ayan. Madam, bilan mo kami, i-freezer ko madam, ano mo? May cater ko sa 1920. Oh, ano natin, i-freezer. Ay, nasaan? Nasal tayo nga manok ng ano. Ay, nasal yung cater mo. Oo, sa Oo. August pa, sa Inasal. 28. Baka gusto nila kamo, ano, kalabaw, masarap din. Oo. I-freezer lang namin to para di naman kami malugi ba. Yan yung gaano nga ano. Nasa, ano yan, nasa 45 piraso yan, madam. So, pag ganun kasi may mga napilay kami sa biyahe, hindi na makatayo, di na namin talaga Hindi na dadala. Kasi sasakay kami ng barko to Mindoro 5 hours, 4 hours papunta ng Calapan, 2 hours to Batangas, 4 hours Marilao. Ganun talaga yan pag siksikan sila. Minsan humihiga, tapos apak-apakan ng mga kasama. O di, ano hingal? Ano po, didisgrasya po talaga sila, madam. Pero may mga nangangatay dito, di ba, sa Banwa? Ay, hindi namin inano na, hindi na namin binigay. Ay, mura lang yan. Nabiri, pag pilay na, mura lang. Hindi tayo makakabawi. Ayan, may isa pang nakahiga, oh, pero hindi naman siguro yan, ano. Hindi naman, oh, yun, tingnan mo naman, oh. Pag yan, isa na yan ay humiga, pag isa ay humiga, aapakan ng iba. O maghihina na po sila. Nakanyat sila para hindi sila lumpat. Oh, hindi sila tumalon. Ayan, yan po ang risk ng Biyahero, madam. Yan ang aming risk, aming negosyo. Akala po nila, madam, mayaman kami dahil bumibili kami ng maraming mga hayop. Mayaman talaga. Ay, hindi mas maganda, ano, nabili. Milyon po ang puhunan. Maganda ang ano ng livestock na. Oh. Po, madam, ang risk namin sa biyahe. Kasi nung minsan, di ba, may napilay di kami baka, kumuha ka rin sa amin. Oh, may cater kayo noon, kumuha kami sa amin. Napilay din yun. Kasi hindi namin hinihintay, madam, na manghina pa ng sobra. Na yung hindi na mamatay na lang siya, ililibing na lang. Pero alam mo, madam, mas masarap po ang karne ng kalabaw. Alam ko Eh, yan. mas gusto ko ang kalabaw kasi hindi siya malangto ba? Hindi maamoy ang karne. Sell stock to the max, madam, para kumuha ka ng mga 100 kilo. Oo. I-freezer lang natin, madam. I-reserve natin. Kasi dalawa ang freezer ko dyan, hindi rin naman ginagamit. So sa negosyo talaga po, patibayan ng loob. Kasama ako niya na biyahe. Kakarating lang namin kaninang umaga. So binidyo ko pa niya ang pag-akyat nila. Negros po, Gihulngan. Oo. Negros po yan, madam. Ang hirap mamili sa bundok niyan, madam. Umaakyat ako parang unggoy dun sa bundok. Nakikipag-bargain po ng presyo dun sa mga farmers, sa mga inti. Para makabili po kami ng 45 piraso isang trip. Isang trip. Oo. Wow. 45. So, milyon na po, madam. Mahigit po 2 milyon ang puhunan yan, madam. Sa 45. Milyon na yan. Mga 2.5 billion po yung isang kaso lang po, hindi naman siguradong tutubo dahil ang pagbili po namin ito, estimate, hindi po kinikilo yan for live. Live weight. Estimate lang po, ganun, titingnan mo lang siya. Tapos, sabihin mo, ay, 50 mil na lang yan. Ay, gusto ng farmers, ay 50 mil. Meron pong 80 dyan. Oo. Ganun po yun ang presyo, mahal na po talagang hayop. Kaya napakahirap po, madam, tumubo. Ayan, diskartihan po natin, mga kagandang buhay, ang ano po natin, ang galing sa pagbenta ng karni. Masusubukan ngayon kay madam, oh. Pero ang karni, ha, ang ganda ng karni. Kasi hindi naman siya nabugbog talaga eh, nangihina lang. Siguro kung sa mga tao pa ba yung kailangan uminom ng Bunamin. Parang tayo ba na, di ba pag medyo malayo yung nilakbay natin, nagsusuka tayo. Ayan. So meron kayong gamot no na painumin natin kalabaw natin Bunamin para hindi mahilo. Mahilo talaga siguro, madam. Eh, kasi layo pa ng ano, may Layo. biyahe. Yes. Layo Hindi po. dyan ang ito mo, brown. Ayan po yung tinatawag na ano, ng kano. Alin dyan ang name? Hugis. Naka-net na yan, itim? Oo. Yan. Ano naman kasi, yung kalabaw natin ay puti lang tsaka itim. Alas 8 po, mga kagandang buhay, ang kanilang loading. Alas 8 loading nyo, ha? Oo. Ayan, natulungan mo na lang, gang.
tulungan na lang ni John Paul sa pagkuha doon ng ibang nilagay nila doon sa may plaza. Lord John, sabi ng ano, ni Maymay, meron daw sapa dyan. Pwede daw tayo magpatubog dyan ng kalabaw. Doon no, sa likod daw ng ano na yan. Barangay Hall. Meron daw sapa doon. Ito, siya nasa ka? Katabi daw sapa. Kaya pwede din daw tayo maglagay doon ng mga hayop natin just in case na masama ang panahon, mas stranded tayo. Kasi po doon po sa sugahan namin, sa pahingahan ng mga kalabaw namin, hindi na po pwede maglagay doon. Binawal na po ng airport. Ito ba? Ito yung kalabaw natin. Saan yung iba? Ito yung kalabaw natin. Andun ba yung iba? Mga kagandang buhay, oh. Yan po ang bahay natin. Yan po ang budiga. At building ng ating mga tauhan. Yan po ang bahay natin. So, tapat po ng plaza. Yan po, nilagay po natin dito sa kakahuyan ang ating mga kalabaw. At sana po mabinta natin ang karne. Ano po natin, ialok sa mga restaurant. Hindi rin tayong magrenta dito, oh. At dito natin ilagay ang ating mga kalabaw. Doon daw sa pinakadulo niyan, Lord John, may sapa daw dyan. Oo, kaya pwede daw tayong mag-rent doon. So kakarga na po yan mga kagandang buhay para makaalis na sila dahil time po natin is alas 6 ng 6:30 na. So alas 8 po yung sakay ating team. Ano na, tapos na yung biakin? Tapos na? Ayan, kakarnihin na lang yun. Gaano ba kalaki yun? Gaya niyan, oh? Gaya nito? Oo, mga ganyan kalaki yun. So mas malaki pa po dito sa sinusundan natin ang size nun mga kagandang buhay. Sana kahit makabawi man lang sa puhunan ay atin pong maibenta. Yan, iakit na natin. Pang taas pala po ito. Namula po ang tubig, oh. Dahil sa dugo natin kalabaw. Yung nakahiga ba doon, Lord John? Hindi yun, hindi yun mahina. Meron nakahiga doon isa. Unad! May nakahiga dyan na isa. Okay lang ba siya? Ayos yan? Ayos naman daw yung nakahiga na yan. Katakot po, mga kagandang buhay. Yung isang biyahero po, 4 talagang patay. Oh no! Mahirap pong bawiin yun. So pasalamat lang po tayo talaga at dito po ay kinatay na siya. May lagay pa natin sa freezer. Pero po pag namatay sa barko na, ililibing na lang po. Babako na lang po, ililibing yung ating hayop. Kaya napaka-bless pa po talaga natin. Mahal talaga tayo ng Diyos. Super bless po natin mga kagandang buhay at pwede pa po natin kainin. Pwede pa po natin ibenta ang ating karni ng kalabaw. So mas malaki pa daw dito yun, sabi ni Lord John. Nakita ko nga po kanina. Nasa mga 250 kilos po yun. Sa mahigit daw po, 200. So, mababang presyo po nun, 50,000. Kasi 4 po yun na 200,000 eh. So malay mo yun ang malaki-laki. So pwede pang maging 60,000 ang puhunan nun or mahigit 50K. Lugi na po kaagad tayo. Pero buti na lang po kung mabawi kahit kalahati lang ng presyo. So ito na po ang karne mga kagandang buhay at i-black and white po natin ito dahil bawal po sa YT, sa YouTube ang mag-expose po tayo na may mga dugo. So sabi ni JR kung bakit po namatay itong kalabaw natin ay dahil tinamaan po ang baga. Saan JR? Saan ang kanyang tama? Ayan, nangitim JR, nangitim. So, ito po mga kagandang buhay, ang resulta dahil tinitingal po, pinapainom po ng pilit ng mga nagbibinta ng hayop. Tinitingal nila ng hose. Sa pilitan pong pinapainom ng tubig ang ating mga kalabaw. Kaya yan po ay nagdudulot na tinatamaan po ang kanilang baga at talagang mamamatay po talaga sila sa biyahe mga kagandang buhay.
hindi na po kumakain. Sabi nila doon, hindi daw kumakain itong hayop na to. Dahil may tama na po pala sa baga. Sa sobrang painom, hindi lang po yung tinitimba-timba lang o tinitinga lang, kundi hose talaga po ang nilalagay sa bunganga ng kalabaw. So, ayan po mga kagadang buhay, ang resulta ng sobrang pagpapainom sa ating mga kalabaw ng mga farmers at mga auntie para lang po magmukhang mataba ang kanilang mga itinitindang hayop. So, yung iba kasi ano lang, yung pinapainom lang talaga na tinga lang na konti, pero yung iba po talaga hose ang ginagamit po sa pagpapainom ng ating mga kalabaw at saka mga baka. So, luging-lugi po ang mga behiro na katulad namin. Dahil itong kalabaw pagkatapos po katayin ay nakita na maitim na po ang baga at saka magang-maga. So tinamaan po ang baga sa sobrang painom po. Hose ang ginamit nito. Kaya sana po sa mga ihinti dyan, magkaroon naman po kayo ng konsiderasyon sa inyong mga tinitindang hayop na wag naman po painumin ng sobra. Kasi po kagaya nito, luging-lugi na po ang mga behiro. Kunting-kunti na lang po at siguro pagka laging lugi ang aming pamimili ay talagang sabi ko kay Kabiyahe, kung wala talagang matutunguhan, nakakapanghina rin. Kahit gaano ka po kalakas. Kasi tortured po talaga sa hayop ang ganito mga kagadang buhay. Lalo at alam ng mga nagbibenta ng hayop na malayo pa po ang aming nilalakbay. Malayo pa po ang pinagdadala ng hayop. So pagdating po, pagbili namin sa stockyard, pagdating po namin sa aming pahingahan doon sa Negros, meron po talaga mga kalabaw na hindi po talaga kumakain. Talagang feeling, matamlay sila. Ayan, iniinda nila yung tama sa baga ng sobrang pagpainom ng tubig. Ayan. So, ganito, hindi na nila kinakaya pa. Hindi na kinakaya na ibiyahe pa mga kagandang buhay. Yun lang, pasalamat po talaga at hindi pa nakasakay sa barko. Kaya sana naman, mabigyan naman ng kunting, konsiderasyon din, kunting awa din, sa mga binibilhan namin ng hayop ni Kabiyaheng Roger. Yan si Kabiyahe. Na huwag pa inumin, Kabiyahe, may tama po ang baga, Kabiyahe. Talagang itim na itim ang baga at saka maga. So, sobrang painom ito ng tubig. Nadali yung kalabaw mo. Pinapainom yan. Kasi sa parang nila yan. Ay, yan ang nakita ang baga ay... Ay, doon yan sa mga duming tubig na ininom doon sa kalog. Maduming tubig. Yan ang costa niyan. Maduming tubig yung ininom doon sa may... Kaya sabi ko, bloated siya kanina. Parang bloated siya. Buwasan lang Bloated yung Kabiyahe dahil puno ng tubig talaga. So, hindi mo pa rin alam, kahit sa farmers natin binili, hindi pa rin natin alam na kinondisyon na nila ang hayop bago ibenta sa atin. Hindi porket farmers, kagandang buhay, mga Kabiyahe, ay hindi po marunong magpainom ng tubig. So, marunong din yan sila magpainom. Kaya pakiusap lang po talaga, wag naman pong sobrahan. Yan. Kasi pinakita sa akin ni GR, talaga malaki ang tama po sa baga, maitim na maitim.